Dusa't hirap ng kalooban, karamay sa tuwina. Sa pagmamahal ay salat, sa yaman ako ay hubad. Ngunit dumating ka, buhay ko'y nagiba. Pag-ibig mo sa akin ay kahanga-hanga, nilamang hanggang sa puso at sa diwa. Sa pagkasangkapan sa'yo, naging anak din ako. Sa piling mo at ng Ama, ang ngayon ko'y ligaya. Ngayon ang buhay ko ay iyong binago. Kulay pag-ibig itong aking mundo. Ako pa ba ito? Ako pa ba ito? Binago ng agapi mo ang buhay ko. Kahapon ko'y hindi naging maligaya, dusa't hirap ng kalooban, karamay sa tuwina. Sa pagmamahal ay salat, sa yaman ako ay hubad. Ngunit dumating ka, buhay ko'y nagiba. Pag-ibig mo sa akin ay kahanga-hanga, nilamang hanggang sa puso at sa diwa. Sa pagkasangkapan sa'yo, naging anak din ako. Sa piling mo at ng Ama, ang ngayon ko'y ligaya. Ngayon ang buhay ko ay iyong binago. Kulay pag-ibig itong aking mundo. Ako pa ba ito? Ako pa ba ito? Binago ng agapi mo ang buhay ko. Ako pa ba ito? Iba na nga ako. Ito ako ngayon, ang inialay ko sa'yo. Naririto akong hamak na alipin mo, humaharap na. Makasalanan sa'yo sumasamo. Ako'y pakalinisin mo at bihisan ng dakilang kalwalhatian mo. Nangangako maglilingkod sa tahanan mo, ihahandog buhay at lakas na bigay mo, sisikapin. Masunod ang nais mo, ang maglingkod sa'yo, ang siyang maging buhay ko. Naririto ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaalay
iniaabot ang kamay ko, lumuluhod at nagmamakaawa. Sana ako'y pakalinisin mo at ibilang tanggapin na anak mo ang samo ko, ako'y linisin mo. Naririto akong hamak na alipin mo, humaharap na makasalanan sa'yo, sumasamo. Ako'y pakalinisin mo at bihisan ng dakilang kalwalhatian mo. Nangangako maglilingkod sa tahanan mo, ihahandog buhay at lakas na bigay mo, sisikapin masunod ang nais mo, ang maglingkod sa'yo ang siyang maging buhay ko. Naririto ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko, lumuluhod at nagmamakaawa. Sana ako'y pakalinisin mo at ibilang tanggapin na anak mo ang samo ko, ako'y linisin mo. Handog ko ang aking katapatan, handog ko ang lahat sa aking buhay. Ama, tulungan mo ako sa pangako kong ito, upang ako'y walang hanggang makatahan sa piling mo. Naririto ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko. Naririto ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko, lumuluhod at nagmamakaawa. Sana ako'y pakalinisin mo at ibilang tanggapin na anak mo, ang samo ko, ako'y linisin mo. Ang samo ko, ako'y linisin mo. Kay balat ko, ako'y hinirang mo, pinihisan ng hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalan ng agape mo. Bagamat dumaranas ng mga siphayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, o Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Kay palad ko, ako'y hinirang mo, binihisan ng hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo,
pinaging mapalan ng agape mo. Pagamat tumaranas ng mga siphayo, inaaliw na iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap ko. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso ang hinahanap ko. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Lahat ay inihahandang makasama sa isang malwalhating paghahari. Kaya nga't pagtaglay ng malinis na puso, puspusin ng banal na Espiritu. Sa Espiritu, malinis na puso ang hinahanap mo. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na puso. In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayer
message, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings, because we care. Let us evangelize the world. Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong likod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Maliwanag po na natalakay sa nakaraan nating pagtatanghal ang vision at mission ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maging ang mga ministeryo na tumutugon dito, ngunit may isang pangangailangan na nasa atin upang ito ay maitaguyod at ito ay ang pagkakaroon ng bawat isang kapatid ng commitment. Ang bawat kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ay nararapat na may tiyak na pangako tungkol sa pagtataguyod ng misyon. Ang isang kapatid na committed o tapat sa pagtugon sa misyon ng Iglesia ay itinatali ang sarili sa gawain na kaugnay nito. Mahalaga na maunawaan ng bawat isang kapatid na ang ating misyon ay isinalin sa mga sumusunod na commitments. Una, ang purpose commitment. Upang ang isang kapatid ay makapagtalaga ng kanyang sarili o maging committed sa misyon ng Iglesia, mahalaga na maunawaan niya ang dahilan kung bakit niya itataguyod ang mga ministeryong kaugnay ng misyon ng kabanal-banalang Iglesia. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay sinaysay niya ang layunin ng pangangaral. Sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kung ang ating puso ay nagnanasa na matupad hindi lamang ang gawain ng ating misyon, kundi ninanasa natin ang layunin nito, sa makatwidbaga ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tao. Hindi tayo basta mangangaral lamang. Titiyakin natin na sasampalataya ang bawat inaaralan. Yayamang ito ang tunay na gagawa ng kanilang kaligtasan. Ang ikalawa ay ang service commitment. Sa isang kawikaang Kristiyano ay nasusulat, nakakaalam ng layunin ay kasangkot sa gawain. Kawikaang Kristiyano bilang 52. Kung maliwanag sa kapatid na ang layunin ng ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng lahat ng tao, tiyakang kasama siya na gumagawa at nakatalaga na maglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang Panginoong Kristo Jesus ang isa sa tiyak na halimbawa ng pagiging nakatalaga o nakahanda sa paglilingkod. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami, ayon sa Mateo 20:28. Kung itutulad sa isang pagtatanghal, tayo po ang performer, hindi po tayo tagapanood lamang. Kung itutulad naman natin sa bayanihan, maginhawang maililipat ang bahay kung ang lahat ay committed sa pagbuhat. Ang ikatlo ay ang scope commitment. Tumutukoy po sa lawak ng dapat marating ng ating misyon, ayon po sa nasusulat sa Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Katulad ito ng magpapakulo ng maraming tubig. Gaano karaming apoy ang kailangan mo
upang mapakulo ito. Papaano kung isang maliit na apoy lamang ang gagamitin? Kailan kaya kukulo ang napakaraming tubig? Dapat na ibagay natin ang ating paggawa sa pag-uukulan nito. Kung buong mundo ang scope o lawak ng ating misyon, anong paggawa ang ating dapat na maging bahagi? Halimbawa ay sa pag-aabuloy. Papaano natin masasabi na sapat sa pangangailangan ng ating misyon ang ating naiaabuloy sa gawain ng Panginoon? Yaong dami ba o laki ng halaga ng ating abuloy ang magiging panukatan? Papaano kung tayo'y nabibilang sa mga mahihirap sa mundong ito? Nangangahulugan ba na wala ng daan upang makapag-abuloy tayo ng angkop sa ating misyon? Ang sagot po mga kapatid ay mababasa natin sa kwento tungkol sa Panginoon habang pinagmamasdan niya ang mga naguhulog sa kabangyaman at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong iniuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatidbaga ay ang buo niyang ikabubuhay." Hindi po dahil naaawa ang Panginoon sa babaeng bao, kung kaya't ibinilang na mas higit ang kanyang naiabuloy. Naibilang na ito ay higit pa sa mga naghulog ng malalaking halaga dahil ipinagkaloob niya ang kanyang abuloy, kalakip ng sakripisyo. Hindi po ba? Yaw ng ating nabasa. Yaong para na sana sa kanya ay nagawa pa niyang iabuloy. At tiyak po tayo mga kapatid, dahil yaon ay ikabubuhay na niya, hindi niya ito noon pa lamang napagpasyahan na gayon ang kanyang ipagkakaloob. Tiyak na ito ay itinalaga na niya o inilaan na niya na kanyang iaabuloy. Kaya sa diwang ito, papaano po tayo aabuloy sa ating misyon na angkop sa laki ng ating pangangaralan? Mag-abuloy po tayo ng itinalaga at pinagsakripisyohan. At ito ay hindi lamang sa pag-aabuloy. Ito po ay angkop sa lahat ng gawaing paglilingkod na para sa Panginoon. Halimbawa, ay sa pagdalo sa mga pagsamba. Italaga natin sa Panginoon ang bawat araw ng ating pagsamba at pagsakripisyohan natin na kung may mga suliranin man, ay huwag tayong magpapahadlang. Ang pinakahuli po sa mga commitment na kailangan natin ay ang end commitment. Ito po ay tumutukoy naman sa kung kaninong kapurihan ba natin gagawin ang pagtataguyod ng dakilang misyon ng kabanal-banalang iglesia. Ayon po sa unang Pedro 4:11, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. All for the glory of God. At kung committed tayo na maluwalhati siya sa misyon po na ating itinataguyod, napakahalaga na magbantay tayo ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Madilim man ang sanlibutan, bunga ng kasalanan, tayo po ang ilawan at ang mabuti nating gawa ang ating liwanag. Ang magiging bunga nito, batay sa nasusulat, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang mangakita nilang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. At kung tayo man ay kakitaan ng masigla at katangi-tanging paggawa sa pagtataguyod ng misyon ng iglesia, ang kababaan ng kalooban ang marapat na makita sa atin. Lahat ay pawang kasangkapan lamang. Sa lahat ng pagkakataon, saan man, palaging ang kaluwalhatian ng Diyos ang dapat na matanghal. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal
ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Miss Pat. Magahapon kasama ng kapatiran, sa manalang bayan, Tayo po ay magsisimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba. Ngayong ikasyam ng Abuser, araw ng Carpus. Ang lahat po ay inaanyayahan ko na magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay binabati ko ng kapayapaan. Sa pagkakataon pong ito, mga minamahal na kapatid, ay atin pong may spiritong awitin, ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Italaga at lalo nating ihanda ang ating mga sarili sa ating pagkakatipong pagsamba sa pamamagitan ng sama-sama nating pag-awit ng mga likhawit ng pagtatalaga sa ating pagsamba. Awitin natin ang likhawit ng taon, My God, You Are Wonderful, at isang bilang mula sa ating himno espiritual.
iisa lamang. Siya ang nararapat paglingkuran, walang pangalawa sa kapangyarihan, atin siyang sambahin. Masayang awitan, atin siyang sambahin. Masayang awitan sa Espiritu at sa katotohanan. Haring El Elyon ang nataas-taasan. Mapanibubuin tapat na magmahal, sa iba ay nihuwag na tumingin man lang. Sila'y huwad, hindi dapat nakatakutan. Ika'y ihahatid sa kapahamakan. Kataas-taas ang Diyos, iisa lamang. Siyang nararapat paglingkuran, walang pangalawa sa kapangyarihan, ating siyang sambahin. Masayang awitan, ating siyang sambahin. Masayang awitan sa Espiritu at sa katotohanan. Haring El Elyon ang nataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos, iisa lamang. Siyang nararapat paglingkuran, walang pangalawa sa kapangyarihan, atin siyang sambahin. Masayang awitan, atin siyang sambahin. Masayang awitan sa Espiritu at sa katotohanan. Haring El Elyon ang kataas-taasan. Sa bahaging ito ay inanyayahan ang lahat ng mga kapatid na muling magsitayo upang sama-sama nating awitin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Samantalang pumapasok ang isinugo ng Panginoon upang sa atin ay basahin ang mga salita ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ating tanggapin ang ating minamahal at iginagalang na kapatid, isa sa mga ministro konsagrado ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Amrapel Louie Cudal.
kataas-taasang Diyos na Ama at Hari po natin, at sa pamamagitan po ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, minamahal na mga kapatid, ako po sa inyo ay bumabati ng kapayapaan. Atin pong dinggin ang mga salita ng papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat Siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang Kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kalwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang Kanyang kalwalhatian sa mga bansa, ang Kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang Kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang malwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig, kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao, kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ng sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. At sa bahagi pong ito, minamahal na mga kapatid, lubos ang pag-asa, una ng Panginoon at ng inyong mga lingkod na tayo po ay nakatalaga at nakahanda na pong lubos sa handog nating pagsamba sa Kanyang banal na harapan. Anyayahan natin ang banal na Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin ng pagtatagubilin, sa pamamagitan po ng kapatid na nakatakda. Mauna po rito, awitin nating lahat ang himno ng pagdulog.
Aba, manaming hari, Diyos ka pong banal, dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli po ay naririto kami na yung mga anak dumudulog at tumatawag sa inyo pong banal na pangalan. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa bawat sa amin. Salamat po, Ama, sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Ama, bago po kami humiling ng aming mga kahilingan sa iyo, dinadalangin po namin sa iyo na nawa po ay pantay-pantay mo po kaming patawarin sa aming mga pagkukulang sa mga pagkakasala na aming nagagawa. Ama, muli po ay dumudulog kami sa inyo pong banal na tahanan. Idinadalangin po namin sa iyo, Ama, ang buong kabanal-banalang iglesia. Dinadalangin po namin sa iyo, lalo na po ang aming matandang pangkalahatan. Tulungan mo po siya, Ama, bigyan ng kalakasan. Gayon din po ang mga kasamang obispo sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Ama, nawa po ang mga mahanaim na inyo pong ibinigay sa aming unahan ay mas lalong magtumibay at makasama po namin sila ng matagal dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ama, naririto po kami na yung mga anak sa mga sandaling ito ay may mga taglay na kahilingan sa iyo. Nalalaman mo po at nababatid ang laman ng puso ng bawat sa amin. Nawa po, Ama, ay pantay-pantay mo pong itong ipagkaloob sa bawat sa amin. Ama, dinadalayan ko rin po sa iyo ang gagawin naming mga pananambahan. Tulungan mo po ang bawat kinasangkapan mo sa mga oras na ito. Lalo na po ang sugong iyong ibinigay sa amin. Bigyan mo po siya ng talino upang sa kanya pong pagsasaysay ng inyong pong mga banal na aral ay aming maintindihan at matimo ng malalim sa aming puso at isipan at aming magamit sa aming mga pakikipamuhay dito sa magulong sanlibutan. Nawa po, Ama, ang buong oras sa aming pagkakatipon ay gawin mo pong mapayapa at nawa po ang mga kapatid namin na hindi mo po nakikita sa ganitong mga paggawa ay hipuin mo po ang kanilang puso upang sa mga susunod na pagkakataon ay makasama namin sila na pupurit, dadakila na inyo pong malinis at banal na pangalan. Ama, nawa po, huwag na kaming mawalay pa sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Ang lahat po, Ama, ay magalang pong hinihiling, tagpapasalamat sa ngalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at mga awit ng Sion sa kanilang handog na likhawi na may pamagat na One True God, Jesus Christ.
Sumasampalataya po ako na tayong lahat ay nakahanda na sa lalong pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ito ang pagtanggap ng biyaya ng salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo ng Diyos sa araw na ito, ang kapatid na Ambrapel. Shalom po mga minamahal na mga kapatid. Muli po ay tayo nasa pagsamba upang minsan pa ay dinggin natin ngayon ang mensahe ng atin pong Amang Hari. Napakabilis po na lumipas ng mga araw at natapos na nga po ang 6 na buwan sa taong ito ng 2026. Kumusta po yung iyong goal or purpose na hinahangad na marating mo ma-achieve sa taong ito ng 2026? Gaya ng ating alam, ang bawat isa ay patuloy po na nagkakaroon ng isang mabuting hangarin, nagkakaroon ng isang napakabuting layunin. Layunin means purpose or goal or objective or intention. Alam nyo, sa bawat layunin or goal ay may kaakibat po or kasama talagang pagtitiis at pagsasakripisyo para maabot ang nilalayon po ng tao. Opo, given na po na in our faith, kung ito ba ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ngunit, anumang hirap, ang pinagdaanan o pinagdadaanan, alam po natin, ay maghahatid ito ng iba yung kaligayahan na mararanasan at mararamdaman. Bunga po ng pagtatagumpay sa pagkakaroon po ng pangyayari sa atin pong naging goal or layunin. Alam natin, sa pananampalataya na atin pong tinanggap, ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin po ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At nasusulat din ng pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kaluwalhatian gaya ng bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan, na sang-ayon din sa mga banal na kasulatan, ang Kordero o ang Panginoong Kristo Jesus ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, na ito'y nakasulat din sa kanyang damit at hita ayon po sa Apokalipsis 19:16. At sa kanyang pagkakatawan tao at pagparito sa lupa, ano ang layunin ng Panginoong Kristo Jesus na ating Hari? At ito po ang paksa. Ito ang pamagat ng atin pong pag-aaral, ang layunin ng Hari. Sa pasimula pong pagtatanong, ano ang pangunahing layunin ng Panginoong Diyos na Hari sa kanyang pagkakatawang tao? Ang sagot po ng Biblia ay atin pong mababasa sa unang Timoteo 1:15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Narito po ang pangunahing layunin ng atin pong Panginoong Diyos na Hari, na si Kristo Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, upang iligtas ang mga makasalanan. Napakahalaga at totoong dakila ang layuning ito ng atin pong Panginoong Kristo Jesus. The great purpose, objective, or intention. Naging intention po niya na tulungan ang mga nagkasala sapagkat siya ang may ibig na ang lahat po ng tao ay maligtas upang huwag mapahamak. May mas hahalaga pa ba na nang dahil sa pag-ibig ay ibinigay or inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, para po sa atin? Alam niyo po, ang pangalan niyang Jesus, na nangangahulugang ang Panginoon ay nagliligtas. Yan po'y isang deklarasyon. Opo, isang deklarasyon ng kanyang misyon.
Isang misyon na hindi po maaaring iurong dahil ito ang dahil ng kanyang pagparito sa lupa. Ito ang pangalang ipapangaral sa lahat po ng mga bansa para sa kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat liban po sa pangalang ito ay walang kaligtasan. Ililigtas ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayang espiritual. Walang maaaring makagawa po nito liban na po sa piniling tagapagligtas. Isang pagliligtas na punong-puno ng passion, punong-puno ng pag-ibig at habag. Pagliligtas na walang pipiliing kalagayan po ng tao, ipangangaral sa lahat ng mga bansa, wika, lahi at mga hari. Sapagkat marami ang mga tao na totoong relihiyoso, ngunit hindi pa po nila nakikilala o sa ibang salita pwedeng kinikilala ang Panginoong Kristo Jesus na siyang tanging tagapagligtas. Gaya po ng nasusulat sa aklat po ng mga gawa, ang kapitulo po ay 17 at ang bersikulo po ay 22 hanggang 24. Ganito po ang ating mababasa. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon niyang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Narito, tulad po ng mga taga-Atenas, sila ay mga relihiyoso ngunit nagsisamba sa mga hindi tunay na Diyos. Opo, lubhang relihiyoso ngunit hindi tumatanggap ng katubusan. Sila nagsikap na makaalam ng mga salita ng Diyos ngunit hindi na bago. Hinahanap nila ang Diyos ngunit hindi nila siya nasumpungan. Kaya't ang sabi ni Apostol Pablo, sa isang Diyos na hindi kilala, siya'y ang sa inyo'y aking ibinabalita. Ibig sabihin, gumawa po ng paraan ang kasangkapan na nakakilala sa Panginoong Kristo Jesus, na tumanggap sa Panginoong Kristo Jesus, na kinilala ang Panginoong Kristo Jesus bilang tagapagligtas upang maipakilala siya kahit sa mga taong kumikilala sa iba't ibang mga Diyos na kung tawagin nga po ay mga Diyos-Diyosan. Ito rin ang sa ngayon ay pinagsisikapan ng kabanal-banalang iglesia sa pangunguna po ng mga obispo at ng inyong mga mahanaim na maipangaral at maibalita ang pagliligtas ng Panginoong Kristo Jesus. Dahil naman dito ay hinihikayat po namin kayo na sumama sa gawaing ito at patuloy po na tumulong sa gawaing pangangaral. Gawin po natin ang makakaya po nating gawin upang makabahagi ating ipangaral ang mabuting balitang ito. Tayo po ay yumaon at mangaral upang may sumampalataya at dahil sa kanilang pagsampalataya ay mga bautismuhan sila at sila po ay iligtas ng dakilang Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Kristo Jesus. Ang pangangaral po ng kanyang mga salita o mabuting balita sa pagliligtas ng hari ay magdadala sa mga tao sa pagsisisi upang gaya natin. Ang tao po ay mabautismuhan at maging alagad po ng Diyos. Sapagkat kung tanggapin po ng tao ang ebanghelyo o salita ng katotohanan, ay pagkakalooban nga sila ng pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang katotohanan nga na kanilang tinanggap, yaon ang magpapalaya sa kanila mula po sa deception o panlilinlang ng Satanas. Ang tao ay makararanas po at sa kanya ang kabanal-banalang pananampalataya. Kanino tuwirang nakaukol ang pagliligtas na gagawin po ng Panginoong Kristo Jesus? Ang sagot po naman ng Biblia ay ating mababasa sa San Juan, Kapitulo 3 at ang bersikulo po ay 16.
Ganito po ang nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagliligtas po na gagawin po ng Panginoong Kristo Jesus ay tuwirang nakaukol sa buong sanlibutan. Opo, sa buong sanlibutan o sa lahat po ng mga taong sumasampalataya sa kanyang dakilang pagsinta. Ganito po kalawak yung scope na nais po ng Panginoong Kristo Jesus na makaranas po ng kanyang dakilang pagsinta, ng kanyang pagliligtas. Opo, ikinakalat po ng Diyos yung mga anak niya sa iba't ibang mga lugar, sa buong sanlibutan, sapagkat gusto niyang tayo na mga magkakapatid ay gamiting kasangkapan upang maipadama po sa mga tao ang pag-ibig ng atin pong Amang Hari. Diyos po ang gagawa nito upang magkaroon po ng pangyayari ang kanyang misyon. Ngunit, kapatid na minamahal, gusto niya po tayong gamiting instrumento. Kaya po, nariyan ka sa lugar kung saan ka ipinadala ngayon ng Panginoon. Nariyan ka sa dako na kung saan ay inaasahan ng Diyos na sa pamamagitan po ng kalooban niya na makarating po tayo sa lugar kung saan tayo naroon ngayon, ay maipadama o maramdaman ng iyong mga nakakasama ang dakilang pagsinta ng Diyos, ang pag-ibig agape ng atin pong Amang Hari, ang pag-ibig ng Hari dinawa, ang patuloy na umakay po sa atin upang tulungan po natin ang ibang tao na makilala siya. Ngayon, sino-sino nga po ba ang mga taong paghaharian ng Panginoong Kristo Jesus? Sa Lucas po naman, ay mababasa natin ang ganito sa Kapitulo 17 at ang bersikulo po ay 20 hanggang 21. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sila ang mga taong paghaharian po ng Panginoong Kristo Jesus. Ang mga sumasampalataya sa Panginoon, ito po ang paghaharian niya sa sanlibutang ito. Ramdam po ba natin, minamahal na kapatid, ang paghahari ng Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay? Ipinadarama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At ito'y laging bago araw-araw. Ang paghahari niya sa atin na nagdudulot po ng kapayapaan sa kabila po ng maraming kaguluhan at suliranin na dumarating po sa atin. Kapag problemado tayo sa pamilya, nariyan ng Panginoon. Nariyan siya. Kapag may problema po tayo sa trabaho, nariyan ang Panginoon. Andiyan ang ating hari. Kapag may problema ka sa pag-aaral, nariyan ang Panginoong Diyos, nariyan ang hari. Kapag mayroon tang mga pangyayari o may mga experiences po na hindi natin maintindihan, nariyan po ang Panginoong Kristo Jesus na hari para po sa atin. Sapagkat ang kanyang paghahari sa atin ay nagdudulot po at nagdulot po ito ng katubusan, kapatawaran, kaligtasan at kapayapaan. At mula po sa ating kani-kanyang karanasan, mula po sa ating Amang Hari, ay maging inspirasyon po natin ito. At gawin sa buong pag-ibig at pananampalataya, kalakip po ng matibay na pag-asa na tayo ay magpatuloy na siya ay ating paglingkuran. At hayaan po natin, payagan po natin, na siya po ang pangunahan niya ng ating pong hari, ng ating pong Panginoon, ang ating pong paglakad o pamumuhay. At mula po sa karanasan natin sa ating Amang Hari, ay humanap tayo ng paraan at pagkakataon, maging intensyon din natin kung paano ito mararanasan ng mga tao sa atin pong paligid, ng atin pong mga kapwa, ang dakilang pagsinta ng Diyos sa kanila. Ngayon, ano po ang dapat gawin ng lahat ng nasakop ng paghahari ng Diyos na si Kristo Jesus? Muli po, ang sagot ng Biblia, Efeso 4:21 hanggang 22.
Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Narito po ang dapat nating gawin. Isang pagpapaalaala muli para po sa buhay na dapat nating ibuhay sa kasalukuyan. Bilang mga nasakop na ng paghahari ng Diyos na si Kristo Jesus, tayo po ay mag-iwan at tumalikod. Saan? Sa dating paraan ng buhay na sumama ng sumama. Mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo ng may pagsunod sa mga kalooban ng Panginoong Kristo Jesus na atin pong hari. Magtestimonyo tayo sa Kanyang pagliligtas na ginawa at kung paano tayo binago ng Kanyang mga aral. Gaya po ng marami nating kapatid na nag-iwan na po ng dating paraan ng kanilang buhay. Isa po ito sa makapangyarihang paraan ng atin pong pangangaral. Ang pagiging ISK po natin. Ano nga po yung ISK, mga kapatid? Ilaw sa karimlan. Ang pagiging ilaw po natin sa kadilimang ito ng sanlibutan. Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan po ng pagbabago ng atin pong pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bunga po ng ating kabanal-banalang pananampalataya. Tayo po ngayon ay magpupuri sa Diyos sa ating buong buhay at paglilingkuran natin ang ating dakilang hari habang tayo po ay nabubuhay. At ngayon nga, taglayang dahilan, taglayang layunin ng hari sa Kanyang ginawang pagpapatawad sa atin pong mga kasalanan at pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon tayo ng pag-unawa kung ano ang tama at mali. At paano po sumaatin ang kapangyarihan at kakayahan upang magbagong buhay? Ang sagot po naman ay mababasa po natin sa Roma 6 at 4. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So narito po, sumaatin po ang kapangyarihan at kakayahan upang magbagong buhay. Tayo po ay makalalakad na ngayon sa panibagong buhay sapagkat siya ay namatay at muling nabuhay upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa pagbabagong buhay. Naging posible po sa atin ngayon ang pagbabagong buhay, gaya natin na dating patay, ang kaluluwa dahil po sa mga kasalanan, ay muling binuhay dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Kristo Jesus. Magkaroon tayo ng pagpapatuloy sa hangaring ito. Kung may babaguhin talaga, baguhin na. Kasi nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa Kanyang mga pangaral po sa atin. Ang puso at isip natin po ay tinalian ng Kanyang mga aral. Kinalag ng Kanyang pagmamahal ang kasalanan na nakagapo sa atin at tayo po ngayon ay Kanyang iniligtas. Na siyang nagligtas sa atin, opo, sa kapangyarihan ng dilim at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng Kanyang pag-ibig. Sumaatin ngayon ang kakayahan at kapangyarihang gumawa at mabuhay na sa kabanalan. Sapagkat, mga banal na kapatid, tayo ngayon ay patuloy na pinapaging banal sa loob ng kaharian ng ating Amang Hari, sa makatwidbagay sa Kanyang katawan na siyang iglesia. At ating nararanasan at nakikita na ang paglakad po sa kalooban ng Diyos ay mabuti at nakalulugod po sa Kanyang banal na paningin. Sapagkat ang pagtupad din ng kalooban ng Diyos ay magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan, matibay na pag-asa at kaligayahan. At ano ang pag-asa sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus sa ating lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanyang mga gawa? Juan 17 at 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan.
yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. Isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So ito naman po ang ibinibigay na pag-asa sa atin. Sa paghahari ng Panginoong Kristo Jesus, sa ating lahat na tumanggap at sumampalataya sa kanyang mga gawa. Asahan po natin ito, mahal na kapatid. Tayo ay iingatan at babantayan. At walang sino mang mapapahamak po sa atin, samantalang tayo po ay nasa ilalim ng kanyang pagkandili. Ito po ang ating maasahan sa Panginoong Kristo Jesus na ating hari. Manatili lamang po tayong sumunod sa kanyang mga tagubilin. Mga tagubilin na ipinararating po sa atin sa pamamagitan ng kasangkapang pangasiwaan. Patuloy po nating gawin ang ating mga tungkulin na may buong pagsisikap at katyagaan. Gawin natin sa pag-ibig. Patuloy na gumawa na taglay po ang masayang kalooban. Pagtiisan ng mga sitwasyon, lalo na po ang mga suliraning dumarating, na sumusubok po sa ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Amang Hari. Patuloy po tayong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Ibigin po natin ang pagkakapatiran. Mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Tayo po ay manatili sa kanyang pagkukupkop. At paano po tinitiyak sa atin ng mga pagtuturong ito ang ating kaligtasan mula po sa ating Amang Hari, ang Panginoong Kristo Jesus. Mababasa naman po natin ang sagot ng Biblia sa Efeso 5:23 kasama po ang 25. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Narito po ang pagtiyak ng mga pagtuturo pong ito. Ang atin pong kaligtasan ay ibinigay ng atin pong Panginoong Kristo Jesus. Makatityak po tayo, opo, minamahal na kapatid, makatityak po tayo sa kaligtasan sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus, ang Pangulo po ng iglesia, siya po ang hari sa kaharian na siyang iglesia. Makakaasa tayo ng mabuting kalagayan sa pamamahala ng Panginoon sa atin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Araw-araw, kapatid, araw-araw, mahal na kapatid, ay ipinapakipaglaban tayo ng ating Amang Hari para sa atin pong kaligtasan. Sa simula pa lamang ay atin nang naranasan ng kanyang kagandahang loob nang siya po ay lumapit sa atin sapagkat tayo, opo, tayo, ikaw, tayo po ay totoong pinakamamahal ng atin pong Panginoon. Ipinakita na ito ng Panginoon nang siya ay nasang libutan pang ito. Ang kanyang pag-ibig, sakripisyo, at pagmamalasakit ay walang dungis at walang kapintasan para sa atin o para sa iglesia. Napakalinaw ng dahilan, napakalinaw ng layunin ng atin pong Amang Hari. Ito po ay para sa ating kaligtasan na mga magkakapatid. At sana, yun nga po ang pakiusap po namin sa inyo, mahal na kapatid, samahan po ninyo kami upang ibalita sa marami pang mga tao, mga kakilala po natin, ang pagliligtas ng atin pong Panginoon. Sapagkat ito ang layunin ng Hari, ang iligtas ang marami pang mga tao sa sanlibutang ito. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya, basbasan ng Diyos sa ating lahat na mga magkakapatid mula po ngayon at magpakailan, kailanman. Amen. Sa mananagawain siyang gumawa.
Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal at lubang makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat sa amin. Maging Ama, sa pananampalataya na patuloy mong pinagkakaloob upang kami ay mga makapanatiling nagsisipaglingkod sa iyong marangal na pangalan. Loobin mo sana, Amang Banal, na ang mga gintong gawain tulad ng mga banal na pananambahan namin sa iyo ay patuloy na pagindapatin mo ang bawat sa amin at loobin mo, Amang Banal, na mga aral na pinapatuloy mong itinuturo sa amin ay matimo sa aming mga puso't kalooban, lumagos hanggang doon sa aming mga mahal sa buhay, upang sa mga susunod na mga pagkakataon, Ama, masumpungan mo po kaming lahat sama-samang naninikluhod at naglilingkod sa iyong marangal na pangalan. Amang Banal, maraming salamat sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ang lahat ng mga pangangailangan namin sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga suliranin na dumarating sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming inaalalayan, patuloy mo kaming ginagabayan. Ama, wala kaming sukat na maigaganti sa iyo, maliban na ikaw ay aming purihin at dakilain sa iyong malinis at marangal na pangalan. Amang Banal, lakit po ng aming mga munting panalangin, ang munting abulian na nalikom sa iyong kapulungan. Loobin mo po sana, Ama, nalangkapan ng bisa at kapangyarihan, upang kung ito'y gamitin ng iyong kapangasiwaan sa anumang mga kaparaanan, ay magdulot ng ibayong kapakinabangan, hindi lamang sa amin na mga tinawag mo, kundi hanggang doon sa mga tatawagin mo pa na aming mga kalahi sa iyong kabanal-banalang iglesia. Loobin mo rin sana, Amang Banal, na kung papaanong mapayapa mong hinatid ang bawat isa sa amin sa dakong ito upang patuloy na makapaglingkod sa iyo. Gayon din po sana, Amang Banal, payapa mo kaming hinatid sa aming mga tahanan, taglay ang espiritu at kapayapaan ng iyong mga banal na aral. Ito ang patuloy naming maisakabuhayan, maipakasalamuhan namin sa aming mga kalahi habang kami pinapayagan mong mabuhay dito sa mababang sanlibutan. Amang Banal, ang lahat ng bagay, sampu po nang hindi namin masambitla, mapakumbaba po namin isinasamot, pinagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, naming isa at tangi po naming tagapagligtas. Amen. At ngayon po naman, minamahal na mga kapatid, atin pong tanggapin ang mahalagang basbas ng atin pong Panginoong Diyos sa pagkasangkapan, sa kanyang hamak na lingkod at sa kapangyarihan po ng mga banal na salitang ito. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos, na Ama at Hari nating mga magkakapatid, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus, ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu
ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailan kailanman. Amen. Muli po, kapayapaan ang sumaating lahat. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang mga salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Miss pa po sa inyong lahat. Magalak sa Panginoon! Church, let there be no delay. Now is the acceptable